Isa sa mga pinaka-nakakatakot na kwento ng aswang sa Pilipinas ay ang kwento ni Maria Labo, isang babae na mula sa probinsya ng Capiz na naging tanyag dahil sa kanyang nakakapangilabot na kapalaran. Si Maria ay isang simpleng babae, asawa, at ina, sila'y payak lang ang pamumuhay, ngunit puno ng pagmamahalan sa pamilya. Dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Maria na magtrabaho bilang OFW sa abroad para maitaguyod ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit habang siya'y nasa ibang bansa, nagkaroon siya ng isang kakaibang karamdaman, madalas siyang makaramdam ng matinding gutom, ngunit kahit gaano karaming pagkain ang kainin niya, hindi pa rin siya nabubusog. Unti-unti, napansin niyang ang kanyang panlasa ay naghahanap ng kakaiba, ng laman ng tao. Pagbalik niya sa Pilipinas, sinikap niyang maging normal na muli, ngunit hindi niya mapigilan ang sumpa. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang pamilya, nawalan siya ng kontrol, at ang kanyang gutom ay nauwi sa isang trahedya. Nang magising ang kanyang asawa, natuklasan niya ang nakakapangilabot na tanawin. Si Maria ay kumakain ng kanilang sariling anak. Sa galit at takot, tinaga ng kanyang asawa si Maria sa mukha, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, tumakas siya at nagtago. Mula noon, tinawag siyang Maria Labo, Labo, dahil sa malabong sugat sa kanyang mukha, at sa malabong kinabukasan na kanyang tinahak bilang isang aswang. Hanggang ngayon, sinasabing si Maria Labo ay gumagala sa gabi, naghahanap ng mabibiktima. Isa siya sa mga alamat ng Visayas at Mindanao na patuloy na kinatatakutan. Isang paalala sa atin tungkol sa dilim na dala ng mga kwentong bayan. Naniniwala ka ba kay Maria Labo, o isa lang itong alamat?